Hello po! Welcome back sa ating channel. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Amaya at Marlon, mas lalong uminit ang labanan na magdesisyon si Amaya na gamitin ang mismong muka ni Cynthia bilang ang sikat na modelong si Dina Marquez. Sa gitna ng nakakakilig na selosan at pagpapanggap na mag-asawa, paano haharapin ni Cynthia ang matinding kaba nang makitang naroon din si Marlon at anong mangyayari kapag nagtagpo ang dalawang babae na may iisang mukha? Alamin natin ang lahat ng yan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at samahan niyo ako sa napakagandang kabanatang ito. Samantalang sa Labelle's Boutique, tuwang-tuwa si Sandy habang tinititigan ang ganda ni Amaya habang suot ang gown. Wow! Bongga! Ang ganda mo, Princess Amaya! Alam mo, nakakainggit ang ganda mo. Lalo pat bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Bumalik ka rito mamaya. Ako nang magme-makeover sa'yo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Amaya. Hindi na kailangan. Hindi ko naman gagamitin ang mukha ko mamayang gabi eh. Ay! Kaninong mukha ang gagamitin mo, Aber? Curious na tanong ng bakla. Well, ang mukha ni Cynthia. Nakangiting wika ni Amaya. Si Marlon na abala sa pagbabasa ng magazine habang nakaupo sa couch ay agad na dumikit ang dalawang kilay na nakatitig sa kanyang asawa. Nagtataka siya kung anong pumasok sa isipan nito, bakit napagpasyahan na gayahin ang mukha ni Cynthia. Ngayon pa lang inaatake na siya ng nervyos sa maaring gawin mamaya ng asawa niya. Hindi na sila nagtagal pa sa Labelle's. Matapos bumili ni Marlon ng kanyang sariling black suit na susuotin para mamaya, agad na rin silang bumalik ng kotse. Saan ang next plan mo? Tanong niya. Nang makapasok na sila sa loob ng kotse. Sa Faro Avenue. Tipid niyang sagot dahilan upang magkunot ang noo ni Marlon habang nakatingin sa kanya. Faro Avenue? Hindi ba pabrikahan yun ng mga gumagawa ng mga peking muka? Ngunit kung titignan parang totoo. Anong gagawin mo doon? Takang tanong nito. Mahal, akala ko narinig mo na kanina yung sinabi ko. Nagagayahin ko ang mukha ni Cynthia. Bakit ka pa nagtatanong? Sagot niya. Nagkasalubong ang dalawang kilay ni Marlon dahil sa narinig. Hindi siya sang-ayon sa pinaplano ng asawa niya. Love, kailangan pa ba na gawin mo yan? Nag-aalangan na tanong niya. Hinaplos ni Amaya ang mukha niya at ngumiti. Mahal, trust me, okay? Kailangan kong gawin ito. Walang nagawa si Marlon kung hindi ang suportahan na lang ang asawa niya. Akmang bubuhayin niya na ang makina ng sasakyan nang marinig niyang muli ang dagdag na sinabi ni Amaya. Siya nga pala, love. Mamaya magpapanggap tayo na parang walang pakialamanan. Kunwari hindi tayo magkakilala nang sa ganon maging makatotohanan ng pag-arte ko. Tila akyat ang dugo sa ulo ni Marlon nang marinig ang sinabi ng asawa niya. Naging madilim ang anyo na mukha niya nang binalingan si Amaya. What? Alam mo, love, sumama ako sa'yo para protektahan ka. Tapos, hihilingin mo sa akin na magpapanggap tayo mamaya na hindi magkakilala? Ayoko. Gusto ko, nasa tabi mo lang palagi. Kontra agad niya sa sinabi ni Amaya. Nagmamaktol si Amaya na umayos ng upo at tumingin sa labas ng bintana. Kung ayaw mo akong suportahan ngayon, huwag ka nang sumama. Walang mangyayari sa akin dahil ibang mukha ko. Hindi mahalata ng mga Dragon Knights na ako ito. Binalingan niya si Marlon na hindi maipintang muka habang nakatingin sa kanya. Isa pa, may kasalanan ka pa sa akin. Hinayaan mo si Cynthia pumasok sa buhay mo noon. Kaya kung ayaw mo akong suportahan ngayon sa mga pinaplano ko, na para din naman sa atin, ako na lang ang mag-aalis na mag-isa. Isinandal ni Marlon ang ulo sa headrest ng kanyang upuan at malalim ang buntong hininga na pinakawalan. Kahit kailan talaga, wala siyang magagawa kapag ang asawa niya ang nagdesisyon. Binalingan niya si Amaya, nasa labas lang ng bintana, ang focus ng mga mata nito. Wala na itong plano na kausapin siya. Kinuha niyang kamay nito, tanda ng pagsuko sa kanilang diskusyon. Okay, sige na. Papayag na ako sa gusto mong mangyari. Basta, huwag kang masyadong lalayo sa akin. Huwag kang lumapit sa maraming tao. Hindi natin alam kung may mga Dragon Knights sa paligid. Ayoko lang na mapahamak ka. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Dahil sa narinig, nakangiting binalingan ni Amaya si Marlon at tuwang-tuwa na niyakap ito. Sa sobrang saya niya,
Pinaulanan niya ng halikang mukha ni Marlon at tumagal sa mga labi nito na agad naman itong tinugon. I love you. Thank you. Nakangiti niyang sabi. Nang maghiwalay ng labi nila, bahagyang pinisil ni Marlon ang ilong niya at nakangiting dinampian ng halikang kanyang noo. Pasalamat ka lang, sobrang mahal kita at hindi kita kayang tiisin. Basta sabihin mo lang sa akin ang lahat ng plano mo upang maihanda ko na rin lahat ng mga tauhan ko. Matapos ang kanilang masinsinang pag-uusap, agad silang dumiretso sa Faro Avenue upang ipagawa ang maskara na kagaya sa mukha ni Cynthia. West City time, 7 p.m. Suot na magandang gown, lihim na bumaba ng sasakyan si Amaya. Gamit ang mukha ni Cynthia, lahat ay napatingin sa kanya nang pumasok siya sa loob ng entrance. Waring sinusuri ang kabuuan niya. Agad siyang sinalubong ng kanyang kasabwat na may-ari ng Gold Talent Groups, si Merck Cuevas. Isa ang Gold Talent Groups sa pinakamalaking company when it comes to handling models. At si Marlon ang may pinakamalaking share sa kumpanya nila. Kaya naman ang tinawagan niya ito ay 2 kamay nito ang nakalahad upang tumulong. Wow! You look stunning tonight, Dina! Excited na wika ni Merck at sinalubong siya ng yakap, ngunit agad siyang umiwas sabay bulong sa lalaki. Mark, hindi kasama yan sa pag-arte mo. Baka makita ka ng asawa ko at pupulutin ka sa labas. Nakangiti niya sabi at nakipagkamay na lang dito. Tila natauhan naman si Merck kaya matibitong miti sa kanya. Dinala siya nito sa mga grupo ng mga sikat na talent companies at ipinakilala siya bilang sikat na modelo sa buong mundo. Agad na kumalat ang balita sa buong venue. Kaya naman hindi nagtagal, napapalibutan na siya ng karamihan sa kagustuhang makipagkaibigan sa kanya at mahawaan man lang ng kasikatan niya. Samantalang si Marlon naman nagpaiwan na lang muna saglit sa sasakyan upang hindi sila mahalatang magkasama ng asawa niya. Watch over my wife. Utos niya sa kanyang mga tauhan mula sa earpiece na suot ng mga ito bago sundin niya sa ng driver na umikot sa likuran ng venue. Dahil doon siya dadaan, agad namang nagkalat ang lahat ng mga tauhan ni Marlon. Lahat sila ay puro men in black at nagkunwaring isa rin sa mga bisita. Bumaba ng kotse si Marlon at nagmamasid na muna sa buong paligid. Malawak ang Minnesota West Park. Alas 7 pa lang napuno na kaagad ito ng mga mayayamang bisita. Taon-taon ang pagdaraos ng anniversary gala. Taon-taon ang pagdaraos ng anniversary gala. At ngayong taon, nasa Minnesota West Park ang venue celebration dahil ang Minnesota ang nag-host ng nasabing okasyon. Isa itong okasyon kung saan lahat ng mga bisita ng mga mayayaman sa buong Wales ay nagtitipon-tipon at pinag-uusapan ang tungkol sa success ng bawat isa. Binahari nito ngayon ng mga sikat na modelo at artista sa buong mundo, which is isa na doon ang asawa niya bilang si Dina Marquez at dalang mukha ni Cynthia. Alam niya na kung bakit binaha ng media companies ang venue dahil halos lahat ng mga ito ay hawak ng Tuazon Comcorp maging ang mga big time modeling companies na nakakonekta rin sa kanya ay nandito rin dahil sa kagagawan ng asawa niya. Inayos niya ang sarili at dumiretso niya sa loob ng venue. Pagpasok sa loob, hinanap kaagad ng mga mata niyang asawa. Agad na nagdikit ang 2 kilay niya nang makitang asawang napapalibutan ng maraming rich bachelors. Mabilis ang kanyang mga hakbang na lumapit ng konti dito. Bagay naman na agad siyang napansin ni Amaya. Akala niya, ninitian siya nito ngunit nanatiling matigas ang kanyang panga. Nang sinulapan lamang siya nito at muling ngumiti ng matamis sa mga kalalakihan na nakapalibot dito. Literal talaga na hindi sila magkakilala. Gusto niyang hatakin ito sa gitna. Ngunit minabuti na lang niya na huwag umiksena at nagtiwala na lang sa kanyang asawa. Kumuha siya ng glass of wine mula sa dumaan na waiter at umupo sa sulok malapit sa kinatatayuan ng kanyang asawa. You know that woman surrounded by bachelors? Habang nakaupo sa kanyang mesa na palingon si Cynthia sa gawin ng mga babaeng tinuturo ng kasamahan niya, lumapit ang mga ito sa kanya kanina na nagpakilala siyang siya si Amaya, ang anak ng hari ng Wales. Nasa kanyang spotlight ngayong gabi dahil bihira lang pumupunta ang prinsesa sa ganitong mga pagtitipon. Lahat gustong makipagkaibigan sa kanya sa kagustuhang mas lalo pang makilala sa lipunan. Kasalukuyan siyang masayang nagbibida sa mga kasamahan niyang babae nang marinig niyang sinabi nito kaya kagad siyang napalingon. Ganun na lang ang pagkagulat niya nang makitang kanyang kamukha
na napapalibutan ng maraming mayayamang lalaki. Kung alam niya lang na mas mabentang mukha niya dito, di sanang totoong mukha na lang niya ang ipinakita niya. Dina Marquez is the new world-famous model. I recently saw her, but I heard from Skywave Media Inc. that they are here tonight because of Miss Dina, so they can squeeze in time to interview her. Oh, Princess Amaya, isn't that your husband? I saw him with you at Don Alfonso Chan's birthday, which was held at the Hamster Hotel. I thought you said you are not with him now. There he is! Sabay turo ng kasamahan niya ang gawin ni Marlon. Nakaramdam ng kaba si Cynthia. Hindi niya alam kung ano ang sasagot. Ang sabi ng mga tauhan niya, malabong pupunta dito si Amaya. Bakit nandito si Marlon? Ibinali niyang mukha sa kabila upang hindi siya nito makita. Lagot ka na talaga ngayon, Cynthia. Akala mo ikaw lang ang marunong magpanggap at gumamit ng mukha, no? Hindi mo alam, mismong si Amaya nang nagmisa ng sarili mong laro. Sa gitna ng paghahari-harian ni Cynthia gamit ang pangalan ng prinsesa, paano kaya siya magkakamali kapag nalaman niya na ang kasama niyang kamukha sa venue ay ang mismong taong pilit niyang ginagaya? At ano ang gagawin ni Marlon kapag napuno ng selos sa kanyang dibdib? I-comment yung inyong mga hula sa ibaba. Kung nagustuhan ninyong episode na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa susunod nating kabanata. Hanggang sa muli at maraming salamat!